Magandang tanghali po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Andito naman po ang inyong Nanay Riley. Andito po ako sa terrace ng aming munting kubo. At ayan po, nakikita nyo na naman yung aking halaman. Ito lang po ang ating iba-background para po makita po natin yung mga dahon na sumasayaw-sayaw. So, purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Salamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabaitan, at sa kanyang kahabagan sa ating mga buhay dahil ginising na naman po niya tayo ulit ngayong umaga upang mapagmasdan po natin ang mga bagay na kanyang nilikha. At salamat sa Panginoon dahil nakatapos naman po tayong kumain ng ating tanghalian. Salamat sa grasya, salamat sa biyaya mula sa ating Panginoon. Kamusta po kayong lahat mga kaibigan mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao? Akin pong pinapaabot sa inyo ang aking pangungumusta. Ganon din po sa ating mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng mundo, na sa iba't ibang bansa. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti na sa oras nga po ito ay may pagpapatuloy na naman po natin ang ating ginagawa, ang ating Bible reading bawat araw. Kaya mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko na naman po kayo na makisabay sa pagbabasa dito po sa aklat ng mga bilang. Natapos na po natin ang Genesis, ang Exodo, ang Levitico. Yan. Parang tatlo pa lang yata na aklat ang ating nababasa. At purihin po ang ating Diyos sa buhay natin kasi kahit papaano po ay nakakapagbasa po tayo ng salita ng Diyos. So ngayon, nasa aklat na po tayo ng mga bilang. At tayo po ay nasa chapter 3 na. Yan, bilang chapter 3. Gabayan po tayo at samahan ng ating Panginoon. Patnubayan ng kanyang kapangyarihan at ng banal na Espiritu Santo upang sa ganon, maunawaan po natin ang ating binabasa. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga bilang. Kapag Tagalog po ay mga bilang at sa English naman ay numbers po. So yun, Tagalog version po ang ating ginagamit. Kaya simulan po nating basahin ang bilang chapter 3. Natapos na po natin ang chapter 1 and 2 kahapon. Ngayon po ay chapter 3 naman. Ang tungkulin ng mga Levita. Ayan po. Kailangang makita po natin kung sino ba itong mga Levita at kung ano ba ang tungkulin niya para sa templo ng ating Diyos. Sabi po dito sa bilang chapter 3, ito naman ang lahi ni Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay si Nadab na siyang panganay at sina Abihu, Eleazar at Itamar. Sila ang mga itinalagang saserdote sa tuldang tipanan. Ngunit sina Nadab at Abihu ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi itinalaga para roon. Wala silang anak kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang saserdote habang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tipunin mo ang lipi ni Levi at italagang katulong ni Aaron. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa tuldang tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga ngasiwa sa mga kagamitan sa loob ng tuldang tipanan at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. Ang mga Levita ay gawin mo ngang tanging katulong ni Aaron at ng kanyang mga anak sa gawain nila sa tuldang tipanan. Si Aaron naman at ang kanyang mga anak ay itatalaga mo bilang saserdote at sila lamang ang gaganap ng mga gawaing kaugnay nito. Sino mang hindi mula sa lipi ni Aaron ang nagumanap ng tungkulin ng saserdote ay papatayin. Nakakatakot po. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang mga Levita ay pinili ko bilang kapalit ng mga panganay na lalaki, kaya sila ay para sa akin. Akin ang lahat ng panganay pagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto,
ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao, maging hayop, kaya sila ay akin. Ako si Yahweh. Sinabi noon ni Yahweh kay Moises sa ilang ng Sinai, lahat ng lalaki sa lipi ni Levi mula sa gulang na 1 buwan pataas ay italaga mo ayon sa kanilang sambahayan. Kaya ang lipi ni Levi ay itinala ni Moises ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gerson, Kuat, at Merari. Ang mga anak naman ni Gerson ay sina Livni at Semi. Ang mga anak ni Kuat ay sina Amram at Izhar. Hebron at Uziel. Ang mga anak naman ni Merari ay sina Mahali at Musi. Ito ang talaan ng lipi ni Levi ayon sa kanilang sambahayan. Ang angkan ni Gerson na binubuo ng mga sambahayan ni Livni at Semi ay umabot sa 7,500. Ang may edad na 1 buwan pataas, sila'y sa gawing kanluran sa likod ng tuldang tipanan. Nagtayo ng kanilang tulda at ang pinakapuno nila ay si Eliasaph na anak ni Lail. Sila ang mangangasiwa sa kaayusan ng tuldang tipanan, sa bubong at sa tali nito, sa mga kortina, sa pinto at sa patio at paligid at ng altar. Ang angkan ni Kuat ay binubuo ng mga sambahayan ni Amram, Ishar, Hebron at Uziel at umabot sa 8,600. Sila ay sa gawing timog at pamumunuan ni Elizaphan na anak ni Uziel. Sila naman ang mga ngalaga sa kaba ng tipan sa misang lalagyan ng handog sa ilawan, sa mga altar, sa kagamitan ng mga saserdote at sa mga tabing. Si Eleazar na anak ni Aaron ang magiging pinuno ng mga Levita at mamamahala sa mga katulong sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Ang angkan ni Merari ay binubuo ng mga sambahayan ni Mahali at Musi at umabot sa 6,300. Ang pinuno nila na ay si Zoriel na anak ni Abihail at ang mga lugar na ibinigay sa kanila ay ang gawaing hilaga. Sila ang mamamahala sa mga gamit sa tuldang tipanan tulad ng bastidor, trabesanyo, tukod, patungan ng mga tukod at lahat ng kawit na gamit nito. Sila ang mga ngasiwa sa mga poste, sa patungan ng mga poste, sa mga tulos at mga panali, sa patyong panlabas, sa gawing silangan sa harap ng tuldang tipanan. Ang magtatayo ng tulda ay sina Moises at Aaron at ang mga anak nito. Ang tungkulin nila ay sa loob ng tuldang tipanan gawin ang anumang kailangan gawin para sa Israel o sa paglilingkod para sa mga Israelita. Sino mang lumapit sa dakong banal, liban sa kanila ay papatayin. Lahat-lahat ng mga Levita na naitala ni na Moises at Aaron ayon sa utos ni Yahweh ay 22,000 ang pagtubos sa mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itala mo ang pangalan ng mga panganay na lalaki sa buong Israel mula sa edad na 1 buwan pataas. Ibubukod mo ang mga Levita para sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki sa buong sambayanan. Ibubukod mo rin ang mga hayop ng mga Levita bilang kapalit ng panganay ng mga hayop ng buong sanlibutan. At itinala nga ni Moises ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ang naitala niya ay umabot sa 22,273. 22,273. Sinabi ni Yahweh kay Moises,
italaga mo sa akin ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel, at ang hayop ng mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng hayop ng mga Israelita. Ang mga Levita ay para sa akin, ang panganay ng mga Israelita ay marami ng 273 kaysa lalaking Levita, kaya't ang labis na ito, pilak bawat isa, lahat ng perang makukuha mo ay ibibigay kay Aaron at sa kanya mga anak. Ginawa nga ni Moises ang pantubo sa mga panganay ng mga Levita at humigit sa bilang ng mga Levita. Lahat-lahat ang nalikom niya ay umabot sa 1,365 pirasong pilak, at ang lahat ng ito ibinigay ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Purihin po ang Panginoon, no, mga kaibigan. Purihin natin ang ating Diyos sa pagkabasa po natin ng salita ng kaganapan noong panahon po na ang mga Israelita ay naglalakbay pa lang patungo sa lupang pangako. So, dumating po talaga sa punto na yung mga Levita ay hindi po sila kasali doon sa sa mga lipi ni Israel. Hindi po sila pwedeng maging sundalo ng Israel kasi nakatalaga po sila kay Yahweh. Body-body po sila ng mga anak ni Aaron para po sa tulda ng ating Panginoon. Kumbaga doon lang talaga nakasalala yung kanilang oras at panahon. At talaga pong may kanya-kanya. Pero alam niyo po, no, ang sarap po pakinggan na ang mga Levita ay pag-aari ni Yahweh. Grabe po, kapag tayo po talaga ay pag-aari ni Yahweh, ibig sabihin po talagang si Yahweh na po o ang ating Diyos na ang may kapamahalaan kung ano man po ang nais niyang gawin sa ating mga buhay. At nakakatuwang isipin na ang mga Levita ay sinabi ng Panginoon na para sa Kanya. At ito pong mga duty na ito, no, sa tulda ay hindi po ito madali kasi ang dami-dami pong mga kabahagi o ang gagawin upang mapangalagaan po ang tulda. At purihin po ang Panginoon, talaga pong pinasenso rin o pinalista rin ng ating Diyos ang mga baby. Yan. At may nakita po ako dito na talagang ang bawat sitwasyon po ay inihahanda ng Panginoon. At patungkol po kahapon sa ating binasa na 4 po na pangkat yun, iba't ibang lipi pero iisa po ang lahi nila. Sila po lahat ay Israelita, kumbaga pure na Israelita sila. Kaya ipinasinso ni Yahweh, pinatipon at binigyan ng instruction si Moises kung ano ang gagawin. Ang mga sundalo, ng mga Israelita. Alam niyo po, no, nakakahanga din yung gaya po ng mga sa Korea. Kapag dumating, lahat po ng lalaki doon na dumadating sa tama ng edad ay 4 years ba? O hindi ako nagkakamali, magjo-duty muna ng 4 years. Kumbaga training ground bilang isang kawal ang isang Koreano. Dito naman sa atin sa Pilipinas ay wala po tayong ganun, maliban lang sa mga CAT, yung ROTC nung college, pero wala pa po tayong batas na lahat ng mga lalaki o mga anak nating lalaki kapag tumuntong na doon sa edad na pwede na silang maging kawal ay kailangan nilang mag-training ng 4 years, 2 years, mga ganun. Wala po tayong ganun. At naalala ko mga kaibigan noong 1986 ng Kodita. Naalala niyo pa ba? 1986 po ay isa pa lang aking anak at ako'y nagbubuntis sa pangalawa kong anak. Andun po kami sa Murphy. At nung panahon na yon ay buhay pa ang kuya ko na nasa Tarlac. Nung time na yon ay nasa amin. Pati ang aking mister kasama ko. At ang mga kalalakihan sa aming paligid, sabi po ng kuya ko, ready tayo, punta tayo ng Aguinaldo o kaya Krami. Ewan ko kung Aguinaldo yun, nakalimutan ko na mga kaibigan. Dahil anytime daw ay yung mga reservist, yan,
yung mga reservist ay pwedeng tawagin at pwedeng pumasok bilang mga kawal ng Pilipinas. Salamat nga po sa Panginoon dahil hindi po natuloy yung banta ng mga pinuno din ng mga kawal, ano. Kumbaga hindi, salamat sa Diyos kasi hindi po nila kinayang magtaksil sa bayan na kumbaga hindi po pinasabog yung dalawang kampo. Kaya nga po sa panahon din ito mga kaibigan, kumbaga naka-ready po yung mga reservist ng Pilipinas. Marami po dyan na parang nakikiramdam lang at nagpapakiramdaman lang kung anong araw, anong oras o anong panahon sila magpapatala ng kanilang mga pangalan. Pero nung nakaraan yata na parang nabasa ko yan sa YouTube o basta dito sa social media na doon po sa San Juan City ay naroon po ang mga reservist at hindi ko po alam kung nagte-training sila doon. Pero isang bagay pa din po ang ating titignan dito. Kung ano yung inatang ng Diyos na duty sa ating mga buhay, dapat yun lang po ang ating gagawin. Kung ito pong mga Levita ay maging body-body na mga anak ni Aaron, yun lang talaga ang kanilang gagawin. Huwag na nating pakialaman yung mga bagay na hindi iniatang ng Diyos sa ating mga buhay. Ang nangyayari po ngayon, di ba mga kaibigan, so samahan po natin ng konting practical ang ating video ngayon. Sabi ko nga po, wala man po akong idea sa batas, alam niyo po, no? Pero sa pamagitan po ng kakapakinig, pagbabasa din, at panonood ng mga videos, ay natutunan ko din po yan. O di po ba? Ang korte po lamang ang pwedeng magbigay ng judgment. Yan. Kapag ikaw ay natalo sa kaso, ay talagang ang judgment po dyan ng korte ay kulong o kaya ay magbabayad ka sa iyong kalaban kapag natalo ang kaso mo, ano po. At ang alam ko po, ang Congress ay ito po yung itinalaga para po magpasa ng batas at siyasa ng mga katibayan, pero wala po silang karapatan na gawin yung batas ng tawag dito ng korte, ano po. Kasi kaya po nagkakarambula ang sitwasyon ng Pilipinas kasi kahit yung hindi dapat pakialaman nilang batas ay kinukuha nila, ano po. Kaya po ang mga Pilipino ay nagkakagulo at nag-aaway-away. Yan po ang katotohanan ng pangyayari ngayon. Ngunit sa panahon po ng mga Israel ay maayos po ang organized talaga ang kanilang ginagawa. Mula po sa kausap ni Yahweh o ng Diyos kay Moises, ay naibababa din ni Moises na maayos sa pamunuan ng mga lipi. Yan, kumbaga may kanya-kanya ng grupo, may kanya-kanyang tagapanguna o leader. Kaya madali na lang na maibaba ni Moises yung tawag dito, yung instruction na binibigay sa kanya ng Diyos. At maganda rin po yun, maliban po sa mga kawal o kung ano pa man ano. So, kumbaga dapat ito, meron dito para sa tawag dito, sa mga bagay na pwedeng mangyari. Kasi kapag digmaan na po ang pag-uusapan, kapag digmaan na, kailangan po may maayos at magandang pagamutan o hospital na kumpleto ng gamit na kumbaga pag mayroong masugatang mga sundalo o Pilipino man o ibang lahi man, kapag nasa ating bansa ay talagang ang Pilipino po yan ay mahabagin kahit kalaban pa sa bansa sa bansa, ay kapag nakita ng mga Pilipino nangingi ng tulong, ito'y patuloy na tinutulungan, ano po. Kaya kakaiba po ang ating kakaiba po ang ating lahi. Ang mga Israelita ay talagang
Napakagaling po nilang sumunod sa instruction. At meron po silang unity sa atin ng mga bansa ay gusto lahat leader. Ano po? Si Moises yung tinawag ng Diyos na leader ng Israel. At ang mga Levita naman ang itinalaga ng Diyos para maging sidekick o body-body ng mga anak ni Aaron. Ano po? At hindi po nagre-reklamo. At marami-rami din po pala ang mga Levita. Nasa 22,000 din pala. Kung ikumpara naman sa mga Israelita, ay talagang 603,000 plus ang mga Israelita. Hindi pa kasali yung mga bata na bago na naman na tawag dito, pinabilang ng ating Panginoon. Nakakapagtaka po ng mga kaibigan. Yung Amerika, natapos po silang magbutuhan. Wala pong 24 hours, lumabas na, napanalo na po si President Donald Trump. Ano po, dito naman sa atin, sa Pilipinas, nakakatuwa po dito na kung minsan naman ay maiinis din tayo. Ano po, kaya nga sabi ko, bantayan natin ang ating puso, baka tayo ay talunin na ng inis. Dito po sa ating bansa, napansin niyo rin po ba, wala pong unity. Wala pong gustong bumaba o magpakumbaba sa mga rules and regulations ng ating bansa. Kasi napapansin ko po sa ngayon, maraming mga Pilipino na gusto din nilang maging leader. Kumbaga, feeling leader talaga. Mostly ng mga Pilipino. Kaya hindi po nagkakasundo kasi wala pong unity, walang bumababa, walang nagpapasakop sa governance. Kasi nga, kung titignan po natin bilang tao, paano tayo magpapasakop sa isang governance na sa tingin natin ay hindi na maayos ang kanyang pamumuno. Kaya lang, yan pa rin nga, ang salita ng Diyos pa rin ang ating sundin. Ano po, kaya lang, sabi ko nga salamat sa Diyos kasi ang mga taga-Pilipinas ay hindi sundalo lahat, walang baril lahat. Kasi kung meron lang mga baril lahat ng tahanan, ay baka naglabo-labo na, baka ilan na lang ang matira. At ako po ay na-amaze doon sa sinabi ni President Donald Trump na ang unang-una niyang gagawin sa Amerika ay ibalik yung mga relihiyon o kumbaga ibalik ang tao sa Diyos. At sabi pa niya i-implement niya pa na bawat pamilya ay magkaroon ng Biblia. Grabe, ano po, talagang malapit na yating dumating ang Panginoon kasi nangyayari na yung mga bagay na hindi natin inaasahan. So, dito naman po sa ating bansa ay wala pong nag-implement na ganun, kundi kanya-kanya po tayo. Kumbaga bilang mga sundalo naman ni Kristo ay kanya-kanya po tayong ingat ng ating spiritual na buhay o ng ating mga physical na buhay kasi wala po tayong mga leader na tawag dito, matibay. Siyempre po, andyan po yung ating mga sandatahang lakas, di po ba? Andyan po yung AFP, andyan ang PNP, andyan ang mga Marines, kumbaga maraming mga sundalo. O andyan yung ating Pangulo ng bansa, andyan yung mga cabinet members, andyan yung Senate, Congress, andyan yung mga gobernador, andyan yung mga congressman, mayor, at mga barangay officials, ano po. Pero wala po tayong naririnig, di po ba na okay, alam niyo po, ang ganda po yung tema nito ng ating binabasa. Kunyari ang ating mayor, dito na lang sa Calamba City, ay magkaroon ng ordinansa ng ganito. Yan, salamat nga po, nakaraang gabi nagkaroon ng tawag dito, ano na nga ba to, hindi ko na yan, curfew. Yan, nagkaroon ng curfew noong nakaraang gabi. Ewan ko nung sumunod at sumunod pa na gabi kasi wala na pong kaming mabasa. Meron po kasi mga group chat dyan o ano. So, dapat ang batas po talaga matibay. Alam niyo po, no? Ang aming mayor dito ay isa na po sa apo ni Dr. Jose Rizal. At
Nami-miss po natin yung pamumuno, ano. Ang ganda po sana ng isang leader na magbigay ng instruction na maayos o makipag-usap sa Panginoon kung anong gagawin na uri ng paglilingkod bilang leader ng isang syudad, isang bayan o isang barangay, ano po. Kasi kung nagkakaisa lang talaga ang mga leader, ay maganda po ang patutunguhan at kalalabasan ng pamumuhay ng mga Pilipino dito po sa ating bansa. Kaya lang ang problema, kumbaga lahat ay marurunong. Yan po ang mahirap kapag lahat ay marurunong. Wala pong nagpapatalo, lahat po ay nagsasalita at talagang pataasan ng iri. Kaya nga po ang isang barko kapag maraming kapitan, talagang malulunod po yan. Kasi mayari, yung isang kapitan, yun ang nakatalaga kumbaga medyo maalon. Papasok ngayon ang may alam din sa paghawak ng manibela ng barko. Sasabihin ng isang marunong din, dito mo ipaling. Kasi pasalubong tayo sa alon, delikado. Sabi naman ng isa, dito, mas maganda dito. Kaya nga po, ang isang bansa, kapag marami pong kapitan na gaya ng barko, ay talagang malulunod po ang ating bansa. At purihin ang Panginoon. Salamat sa ating binasa ngayong tanghali kasi nakaka-relate din po tayo ng mga sitwasyon, ano po. At lagi po nating tandaan na wala po talagang ibang matino, maayos at perfectong leader kundi ang ating Panginoon. Napaka-perfect po ng plano ng Diyos sa buhay ng mga Israelita, sa buhay din natin bilang mga Pilipino. At nawa po mga kaibigan ay sundin lang po natin ang mga proseso ng Diyos sa buhay natin bilang leader ng ating buhay spiritual, ano po. At sa pamagitan ng ating buhay spiritual na patuloy na nagsasagawa o sumusunod sa salita ng Diyos, nawa po ay patuloy din itong lumago. At habang tayo po ay pinapalago ng Panginoon, o kung lumalago man ang kabuhayan ng isang anak ng Diyos, patuloy din po tayong magpakumbaba sa Panginoon. Yan po ang kailangan. Yung matuto ang tao na magpakumbaba sa Diyos at aminin lagi na kung wala ang Diyos, wala pong mga ganyan na pangyayari sa buhay ng bawat isa, ano po. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. At maraming salamat po sa pag-join nyo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At purihin po ang ating Diyos sa oras na ito. Medyo tahimik po ang paligid maliban po sa mga dumadaan ng mga tricycle. Ang nakikita ko lang po ngayon ay ito pong mga halaman ko. Ayan. Pansin niyo po ba yan ang mga halaman? Ayan po ang mga halaman. At ang araw po ay nandyan na po sa gitna ng kalsada ngayon. Papunta na po dito ang init. Ayan. Kasi tuwing umaga, doon lang po sa kabilang init. At pagdating naman po ng hapon, dito naman sa amin pupunta ang init. Hindi nga po sunlight dito sa amin ay morning light. Doon po ang morning light sa kabila. So yun lang mga kaibigan. Isa pong maraming salamat po muli sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa lahat ng bagay na ibinigay na ng Panginoon sa ating mga buhay. Patuloy lang po tayong magpasakop sa ating Diyos. Kaya dito na lang po muli mga kaibigan ang ating Bible reading ngayon. Pang day 28 na po ang ating Bible reading ngayon. God bless us all po. Amen.